Ito ang aming pangalawang pagbisita sa Royal Caribbean Spectrum of the Seas. At kahit na hindi na ito ang unang pagkakataon, ang aming pakiramdam ay naiiba pa rin. Parang umuuwi ka sa isang lugar kung saan mayroon kang isang bagong kwento na bubuuin. Sa mga oras na ito, magkahalong tuwa at kaba ang aming nararamdaman. Yung tanong na, ano kayang mangyayari sa susunod na 6 na araw? 6 na araw sa dagat, isang pamilya, at mga sandaling hindi mo pwedeng i-fast forward. Ang kwento ay tungkol sa isang sandaling paghinto bago sumakay sa isang biyahe na sabay-sabay naming haharapin. Ito ang unang araw, Day 1. Ready na ba kayo? Tara samahan nyo kami sa isang adventure na kakaiba. Wala sanang bibitaw. Ang oras ay alas 8:30 ng umaga at ang lungsod ay gising na. Mula sa mga kalsada ng Chimshatsui, tumakay kami ng Red Taxi. Isang direktang biyahe patungo sa International Cruise Terminal ng Kai Tak. Ang loob ng sasakyan ay tahimik, ngunit ang isip namin ay puno ng pag-asa, kaba at saya. Matagal naming hinintay ang sandaling ito. Ilang sandali lang, at ang dagat ay magiging kapalit ng mga gusali sa Hong Kong. Kami ay hindi pa nakarating, pero ito ang simula ng paglalakbay. Humigit kumulang 10 minuto ang biyahe, pero parang ang haba ng pagitan ng paghihintay at ng pangarap. Habang palapit kami sa Kai Tak, unti-unting nagsisink in. Eto na yun. Abot kamay na namin ang family dream vacation. Nagtaon din namin itong hinintay. Mula sa simpleng pagsakay ng taxi papunta sa 6 na araw ng pahinga, tawanan at bagong alaala. At sa sandaling to, hindi pa kami nakakasakay. Pero alam na naming magsisimula na ang kwentong hindi namin makakalimutan. Yan naman ang aming binayaran sa Red Taxi. Binigyan ko siya ng 100 at 40 Hong Kong dollars. Nandito na kami. Kita na namin ang barko. Pero sa sandaling to, hindi pa kami sumasakay. Ito yung parte ng biyahe na tahimik, pero punong-puno ng excitement. Habang nasa terminal pa lang, may halo ng kaba, saya, at tanong, ano kayang kwento ang dadalhin ng 6 na araw na to? Pangalawang balik namin sa Spectrum of the Seas. Mas pamilyar na ang lugar, pero ang pakiramdam, parang unang beses ulit. Kami ay nakarating sa terminal ng maaga. Ang schedule ng embarkation namin ay alas 11:30 pa ng umaga. Time check. Halos 9 pa lang. Pero may mga pagkakataon na mas masarap mauna kasi mas ramdam mo yung excitement habang naghihintay. Walang minamadaling bagay. Walang hinahabol. Ang paligid ay tahimik pa rin, pero para sa amin nagsisimula na ang paglalakbay. No relatives, no friends. Self-arrangements? Self-arranged, yeah. Yes. That is correct. We finished. Finish. Yeah, the girl said. No number. Pagkatapos ng check-in, umupo kami muna. Naghihintay ng tawag sa aming numero. Ito ay ang bahagi ng paglalakbay na parang isang pause button. Walang pagbabago pero tulad ng nakikita mo na ilang sandali na lang kami ay sasakay na. At ayan na nga, tinawagan na ang aming numero.
Kami ay tahimik na tumayo sama-sama. At sa bawat hakbang patungo sa elevator, ang lupa ay unti-unting naming iniiwan. Dahan-dahan at sinasalubong ang 6 na araw sa dagat. So, pagdating na doon, nakabala. Dito. Malaking tulong din ng mga Chinese terminal staff. Polite, approachable, at talagang very helpful. Thumbs up po. Kung ikaw ay bago or first time as a guest sa Royal Caribbean, mayroong isang bagay na dapat mong gawin kaagad. Mag-download ng Royal Caribbean mobile application. Dito makikita ang lahat ng mahahalagang detalye ng inyong cruise. Mula sa mga detalye sa pagboarding, hanggang sa pagpili ng preferred na oras ng pagboard. Pinili namin ang alas 11:30 ng umaga. Dito mo din sa application na ito, makikita ang deck plans, mga aktibidad sa araw-araw, like the shows, at madami pang kaganapan. At ang lahat ng kaalaman na kailangan mong malaman tungkol sa barko. Ang Royal app ay konektado sa Wi-Fi ng barko na nagbibigay daan sa iyo na makipag-chat sa bawat miyembro ng inyong pamilya. Higit sa lahat, dito rin niyo mamomonitor ang gastos niyo on board. Isang app, isang kasama sa buong paglalakbay. At ngayon, mga ka-Vikings, ang tulay na nag-uugnay sa dalawa. Ito ang lugar sa pagitan ng terminal at ang cruise ship. Sa mababagal na hakbang na ito, natapos ang 1 taon namin na paghihintay. Ito na ang lahat, mga ka-Vikings walang bibitaw. Isang touchdown, ang Eagle ay nakarating. Sa wakas, kami ay officially on board. Sa unang hakbang, ang aming paglalakbay ay hindi lamang sa isang barko, kundi isang kwento na bubuuin namin ng sabay-sabay sa loob ng 6 na araw. Lee, deck 9 tayo eh.
Ay, sa vintage? Opo. Okay. Para mamaya, dire-diretso na kasi hindi tatakbo barko hanggang hindi nakaka-check in lahat. So doon kami sa vintage muna. Vintage po yan po. Salamat. My wife and I worked on a cruise ship before, so akala namin hindi na namin may experience ulit ang boat drill. Pero ayan, bakasyon man o trabaho, walang lusot. Bilang pasahero, compulsory pa rin para sa lahat ang sumailalim sa boat drill bago gawin ang kahit ano on board. At kahit sanay na kami, alam namin gaano ito kahalaga. Kaya bago ang pagkain, gala at saya, boat drill muna. Check-in na kami. We are here, ready, and we are going to the master station. Check-in. Inuna namin ang pag-attend sa aming assigned master station. Ito ay tinatawag na passenger boat drill. Isang mandatory na pagsasanay, may maiksing briefing at familiarization kung saan kami pupunta, just in case of a real emergency. Mandatory ito kaya inuna na namin ito para at least we know what to do. You can have your lunch in deck 14 or just small venue just behind. Okay, thank you very much. No problem. You can have a look. If you don't like, go deck 14. Thank you. Lift just right over there, elevator. Okay, how about this? The main dining room not yet open. Not yet open. 12:30 gonna be open. Thank you. Yeah. Mag-check muna tayo ng oras. 12:30 na ng tanghali. Sarado pa ang main dining room. Magbubukas pa siya ng 1:30. Ang Windjammer ay bukas din. Pero, gaya ng alam mo, medyo crowded na agad doon. Pinili namin ang buffet dito sa Deck 5. Ang 270 na mas tahimik, hindi masyadong maraming tao, at ang pakiramdam ay mas tahimik. Try natin ang malusog at masustansyang pagkain bago magsimula ang unang araw ng Kumuha cruise. dyan ng pagkain kung gustong kumain. Tapos ano, dito lang. Oo, pwede dun sa taas, sa Windjammer. Doon na tayo sa taas, sa Windjammer. Pwede na dito. Mayroon mga spaghetti. Sige. Buo muna tayo. Okay. Kuha ko sa pen-pen. Para hindi siksikan. Mababa lang. Sige. So ganun. And here, please allow me to share with you how you can enjoy on board the Hello. But first thing first, I want to remind all our guests to go. At ito na nga, nakakuha na agad tayo ng table. Medyo kapansin-pansin, nakakaunti pa ang mga tao dito. Where you can find. Tara at check natin what is on the buffet. Hello, kuya. Welcome aboard! Thank you. Salad. Salad, sir. Yes, please. Can I have salad, please? Sino da? Ayan, tag-isa kami. Thank you. Eb2. Thank you. Ito na lang. Opo, doon. Yes, please. A little bit. Rice, a bit. Oh, sorry. Thank you for sharing. Now let's continue move. Our first meal here. Number 5. Ang main dining room ay relax at mas tahimik. Pero hindi pa siya open sa mga oras na ito. Ang Windjammer naman ay ang pinakamalaking buffet on board na matatagpuan sa pool deck area, enclosed siya at madaming food cuisine na pagpipilian, mas madaming tao doon sa mga oras na ito. Meron din naman mga specialty restaurant pero may extra charge ito per head. Mag-reflect ang bill sa inyong onboard account. Pinili muna namin dito sa 270 Cafe dahil mas relax dito at hindi masyadong crowded. Mas masarap kumain ng hindi nagmamadali, lalo na kung ito ay unang araw at first meal on board. Just a little piece of advice, do not try or tikman ka agad lahat.
may 6 na araw pa tayo on board. Pero in fairness, always available ang roast beef dito. And I love it, especially the end cut with lots of horseradish. May isang tuntunin kami sa unang araw ng cruise. Huwag magmadali. Maraming pagkain, oo. Pero mas masarap kumain kapag walang pila. Dahil dito, dumating kami sa mas tahimik na buffet sa Deck 5. Mas kalmado. Pro tip, iwasan muna ang peak hours sa araw ng embarkation. Lahat ay darating din. Ang pagkain, ang pag-ikot, at ang pagkuha ng mas maraming timbang. APP，当你打开 APP 之后， Ayos! Busog na ang mga bida. Bukod pa rito, bago tayo umalis, iligpit ko muna ang mga plato. Hindi dahil kailangan, hindi dahil ang pagtulong ay masarap din paminsan-minsan. Higit pa rito, para magkaroon ng sapat na espasyo sa mesa, maaaring mayroon pa dessert round 2. On deck number 15F, we also have the biggest open door sports hall, which is called a Sleeplex. Sleeplex is a multi-functional sports hall where there are basketball, Come! Halika! Halika! May toys! Ayun mo! Toys! Look! Come! Pen! Halik! Pen! Kabayan? Ay, kabayan si Kuya. Hello, kuya. Yeah, akit tayo dyan. Bartender. Baby, oh, let's go upstairs. Nak, come here. Kuya, see you later. Oo, hindi ka busy, no? Si Penpen, Ayun, mami. kitang-kita ang kagalakan. Parehong alam niya na ang lugar na ito ay hindi basta. May mga pagkakataon kung saan hindi mo kailangang ipaliwanag ang isang partikular na lugar. Mararamdaman mo na lang kung gaano siya kahalaga at kalaki. Sa ngayon, mapapangiti na lang kami Baby. dahil alam mong ko na kami ay nasa tamang lugar at oras. Ngayon kong baby. Napapasayaw dahil sa sobrang busog. Bigay mo si daddy, pipicturean tayo. Sandali lang, Huwag kang huwag sasampay. tayong magmadali. Kami ay nasa 2U70 Cafe pa rin. Nagpapahinga, nagmumuni-muni, at hindi muna iniisip kung saan matatagpuan ang silid. Maglaan muna kami ng ilang sandali para maunawaan ang kagandahan ng lugar na ito. Pen. Kasi kailangang aminin, sayang kung tulog agad. Kung minsan, kailangan mong tumigil at i-appreciate kung nasaan ka bago pumunta sa aming kwarto. Ito na ang oras na hinihintay ng katawan. Pagkatapos ng bawat paglalakbay, mahahabang paglalakad. Ito ang tamang sandali. Kami ay papunta na sa silid. Hindi dahil ang kasiyahan ay natapos na, kundi dahil ang mga paa, tuhod at likod ay nangangailangan ng pahinga. Mayroon kang ilang mga lugar na gusto mong makuha. Pero may mga oras din kung saan gusto mo na lang matulog muna. 9. At ipahayag, okay, pwede na. Kaya ito na kami. Dala ang pagod, ang saya,
at ang simpleng kasiyahan na makapasok sa kwarto. Kahit saglit lang, bago ikot-ikot muli. Isang hallway, tapos isa pa, tapos parang pareho pa rin. Kaliwa. Ay, kanan pala. Tigil. Kunwari sigurado. Ilaw na magkakamuka, pinto na magkakamuka. Mga numerong dumadaan lang, isang lakad pa, isang silip. Sandaling katahimikan, 9,200 at 63. Nakito na tayo. Ito na pala. Pinapasok ko yan. Hindi mo picture eh. Saan ang hugas kamay? Saan? Hugas kamay. Saan ang popo? Okay. Dumi po. Oo. Walang alinlangan si Penpen. Sa simpleng ngiti niya, alam naming nagustuhan na niya agad ang magiging tahanan namin sa loob ng 6 na araw dito sa Spectrum of the Seas. Salamat po sa Deos mapayapa, masaya, at very smooth ang aming unang araw dito sa aming dream vacation. Isang saglit na umikot ang aming mga mata, tapos diretso si Mommy sa kama. Dahan-dahang hinaplos, tapos biglang napaupo sabay higa. Wala nang maaraming paliwanag. Alam na agad. Ilang araw na lakad ng lakad, may saya sa puso, at may isang queen size bed na parang nagsasabing, "Sige, pahinga muna kayo." Habang si Penpen ay kitang-kita ang saya. Open. Open sabi ng daddy. Lakas mo. Ayun. Tingnan mo. Ayan. What's that? Refrigerator. Don't miss the show. May ganito na sila. Ito na yung trabaho ko dati. Ako nagpiprint nito. Hinayaan ko muna silang magpahinga. Aking inusisa kung ang aming mga luggage ay nandito na sa labas ng cabin as they will deliver it in the afternoon. Pagdating pa lang namin sa cruise terminal, ay kinuha na sa amin ang aming mga heavy luggage. Habang sila ay mahimbing na natulog, dumiretso ako sa Windjammer to see the situation here. And ito na nga, madami pa din newly embarked passengers having late lunch. Mag-try din ako ng a little bit of something. Yes na yes po, ang lahat ng foods on the buffet is free. Ito ay nagbabago araw-araw. Depende din kung breakfast, lunch at dinner. Mas mahaba din ang oras na open ang buffet dito. Ang mga foods choices ay international din at hindi lang Asian. Ang diskarte ko dito ay hindi muna ako kumukuha ng foods. Akin muna nililibot ang buffet at pinipili ang aking nagugustuhan. Bago kumuha, hindi ko din ito pinupuno sa plato dahil pwede naman tikim-tikim muna at bumalik kapag ating nagustuhan. Coffee and tea is 24 na oras and juices and lemonade are also ready and always available. Very good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome on board our beautiful special overseas and welcome to the Windjammer Masters. We have a great news for you. It's the best chance to dine in the specialty restaurant with the best package price. With 7 specialty restaurant selection on board our beautiful special overseas. The most popular choice is our classic and
American steakhouse are available on all rocker ships. The chefs of Chops Grill have proudly present the high quality hand-cut steak on board. At Jerry's Italian by James Oliver, sit down to the two-skin inspired food and the consistent Asian inspired restaurant on board our beautiful ships. At the Tobayake expert chef elevates cooking to a performance art form. We also have two Chinese restaurants which is hardcore and Sichuan Red. If you would like to have a more detailed information, please feel free to contact any one of us around you or dial 7000 to make your phone booking. Thank you for your attention and we wish you a wonderful cruise vacation on board our beautiful special Mokai. 女士们、先生们，大家下午好，欢迎乘坐我们美丽的海洋公主号，欢迎来到帆船自助餐，受欢迎也是唯一一家在所有国家加勒比游轮上都有的餐厅。美式牛排馆的厨师们自豪地为您呈现高品质的手切牛排。Jerry's Italian by James Oliver， 由英国著名厨师 Jamie Oliver 指导，您可以坐下来享受托斯卡纳风味的英式美食。一景坊全船最美设计餐厅将您带入爱丽丝梦游仙境，那里的专业厨师将烹饪提升为一种表演艺术形式。另外，我们还有2家中餐厅，分别是位于珍馐美味，如诗如画。我们期待您的光临，详情请咨询您身边的各一位工作人员，或用船上电话拨打7000进行电话预约。感谢您的关注，并祝您在美丽的海洋公主号度过一个完美的航程假期。谢谢。I had chicken, paella, and the Indian bread. It is 2:30 in the afternoon. Why not? I almost forgot we had a schedule today on the North Star. And so I woke them up, and up we go to deck 15. Iinit na eh. Ayun ayo, doon kami sasakay. Mainit na min, oh, hindi na ganitong kalamig. Airplane! Wow! Wow! Ayun oh, sasakay tayo dun, Mi. Malalaman natin. At may height kasi, alam ko. Ay! Ay. Leaving, you staying? I'm leaving, man. But then, right now, only this 1, 2, Me, 9263. and this. So we went straight to the registration table. We were a bit late on our scheduled 2:30 slot. It is now almost 3 o'clock in the afternoon. Anna, Pen Pen, and Lola had a 2-hour power nap, and they deserved it. I am so happy to see them recharge. At dito sa lugar na ito namin iiwan sandali ang maglola dahil in few minutes time, we will be on the North Star. It is a glass-enclosed, jewel-shaped observation capsule
that raises the guests over 300 feet above sea level to provide a 360-degree view. It holds the record for the highest viewing deck on a cruise ship. At ayun na nga, on the way na kami sa North Star. Alam nyo yung pakiramdam na parang buong dagat ang papalapit sa'yo? Eto na yun. Habang umaakyat kami papasok, iniisip namin, ilang kwento kaya ang mabubuo sa taas? Abangan yung show kasi, ang susunod na eksena, sobrang taas at sobrang ganda, hindi pwedeng palampasin. Ayun na nga, nasa tuktok na kami ng North Star. Parang iniakyat namin ang sarili naming expectations. Tanawang dagat sa isang side at yung tipong, uy, kita ko na yata ang susunod na buffet. Pero seryoso, sa taas na, to. Mapapaisip ka, kung ganito kaganda ang day 1, paano pa kaya ang susunod na 5 araw? Kaya kapit lang, dahil ang adventure, kakastart pa lang. Kaya kapag sumakay kayo sa North Star, hindi lang basta ride. Exclusive experience ito para sa mga naka-reserve dito. Hindi din ito free. May konting charge na $15 per head or per person during day 1. And $27 naman if the ship is sailing or at sea. Meron din itong minimum height limit kaya hindi naka-join sa amin ang aming little one na si Penpen. It's a short but scenic experience. Not very long, but perfect for panoramic views and great photos without taking too much time from your day. Ito ay tapos na. Natapos ang ating maiksi ngunit kakaibang adventure sa North Star. Kami ay bumaba ng may ngiti at may wow factor sa aming isipan. Gayunpaman, hindi pa ito ang pagtatapos ng kwento ng day 1. Magstay pa muna kami dito sa pool deck para matunghayan ang isa sa mga pinakamahalagang oras sa aming cruise adventure, ang pag-sail ng Spectrum of the Seas. Sa puntong iyon, unti-unting nawawala ang lupa at ang tunay na paglalakbay sa dagat ay nagsisimula. Thank you.
very much. Ops, isa munang selfie bago bumaba. Pen! Sa ngayon, gumagana pa rin ang aking Hong Kong eSIM. Mayroon pa ring signal at data. Pero alam namin na mamaya, pag tuluyan na kaming nag-sale, mawawala na ito. Bilang karagdagan, hindi kami kumuha ng onboard internet. At alam mo, ayos lang. Kapag unti-unting nawawala ang signal, paminsan-minsan ay mas masarap maglakbay at mas malapit ka sa mga kasama mo. Sa sandaling mawala ang mga bar sa telepono, ang koneksyon at bonding ng pamilya ay magsisimulang lumakas. Oo, sabi mo kay Daddy. Daddy, pa-swimming niya. What do you want? You want to swim? Okay. Wait a minute, we will go to the cabin to change to get your swimming. Your swimming. Yes, you like to swim? No? Okay. No? May pa-swimming pa sila sabi. No? But are you going to swimming today? Okay. Okay. We'll swim later. What's happened? Sa Oh. English, ano? What happened to your hands? Okay. Ah. Papa, mommy. 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 Thanks. Wait. Ben. Come here. Go there, Blanc. Ice cream, please. Hello, one ice cream. Will I wish one? Vanilla. And one chocolate. Thank you. One chocolate, please. Ben, let's go. Wait. Go. Give it to mommy. Go there. Chocolate. Ay, tapon. Tapon. O na yun. Hingi ako tissue na yun. Ilan po kaya recruits? Apat. Ayun, misis ko, si kuya, kabayan.
Libre. But this one very refreshing and healthy. Because, fresh meat and fresh. Humingi ako ng tissue paper sa pool deck bar. May isang eksenang hindi ko pinalampas. Ano yan, babe? Isang Filipino head bartender, mahinahong naghahalo ng drinks. Bawat kilos pulido, masasabi mo na kahit nakapikit ay alam niya bawat detalye ng kanyang tinitimpla. Pwedeng virgin. Sa cruise ship, hindi lang basta timpla ang ginagawa dito. May standard, may training, at may consistency. Kahit anong order mo, dapat pareho ang quality. At dito mo makikita kung bakit kilala ang mga Pilipino sa hospitality industry. Tahimik lang sa umpisa pero kapag nagsimula na siyang magkwento ng tungkol sa drinks na kanyang ginagawa, maramdaman mo ang husay at experience hindi lang sa pagtitimpla ng bawat inumin, kundi pati na rin sa kanyang malalim na kaalaman sa loob ng bar. Nakakatuwa at nakaka-proud na mayroon tayong nakikita ng mga kababayan na patuloy na nagbibigay ng world-class service sa ganito kagandang cruise ship. Din ako. This one, Shanghai. Normally, they change the name. Normally, Singapore Street. Singapore. Naisip kong bumalik muna sa cabin para suriin ang mga luggage namin. Pagpasok ko, ito ang hitsura ng aming cabin, pero hindi pa. May nag-aayos na kasi ng virtual monitor. Kaya pala hinahanap ko kanina kung nasaan ang malaking monitor. Hindi pa tapos, pero sapat na upang maunawaan mo na sa susunod na 6 na araw, ito ang aming pahingahan. May virtual window. Nakikita mo ang nasa labas on real time. Be careful with this thing. Move it from left. Bago kami sumampa rito, ay may option kami to upgrade our cabin. I did not accept the special offer because we have a 3-year-old daughter with us and we are a bit afraid that she might climb the open balcony. I guess I will not accept the cabin upgrade even if they will give it for free because of this reason of mine. No power siya, di ba? No power. No power lang. Ito ang virtual balcony. Inside cabin lang to, pero dahil sa virtual balcony, parang may totoong bintana ka pa rin. Real-time view ng labas ng barko, kahit nasa loob ka. Kung gabi sa labas, gabi rin ang makikita mo sa screen. No, we need assistance here 9263 for virtual balcony. Hindi. Yeah, we are there. Okay. Sa aking pananaw ay medyo matagalan pa bago ito matapos. Kung kaya naman minabuti ko na bumalik muna kami ni Penpen sa pool deck at manuod ng kasiyahan na nangyayari doon habang ang barko ay paalis na ng Port of Hong Kong.
Habang unti-unti nang naghahanda ang barko para mag-sail, kakaibang eksena at saya ang makikita dito sa pool deck. May entertainer na nangunguna sa pagsayaw at may mga pasaherong game na game sumabay. This is the first day. And ganito talaga yata ang cruise culture. Ang sailing paalis ng barko, they make sure buo na ang energy ng mga passengers. At ramdam na this is it, bakasyon na. Para sa mga first-timers, ito yung paalala na sa cruise. Hindi mo kailangang maghintay ng tamang oras para mag-enjoy. Automatic madaming program at activities na naghihintay. Habang tumutugtog ang musika at madaming sumasayaw, unti-unti ring humihiwalay ang barko sa pantalan. At dito mo mararamdaman na nagsimula na talaga ang biyahe. Pati ang aming si Penpen ay talaga namang full power na din. Palibhasa na kapag power nap na sila kanina, kaya naman full battery na naman. At ngayon unti-unti nang lumalayo ang barko sa lupa, puro dagat na ang nasa paligid. At majority ng pasahero ay nandito sa pool deck to witness the sailing of Spectrum of the Seas. Mami. Lai. Dito, Mi. Come. Yung atin dati. Mag-time check muna tayo. 5:00 na ng hapon. At para sa amin, ang oras na ito ay may espesyal na kahulugan. Ang unang dinner namin sa main dining room ng Spectrum of the Seas. Pagkatapos ng isang mahabang araw ng kasiyahan, ito ang punto kung saan bumabagal ang oras. Sabay-sabay na nagkukwentuhan at kumakain bilang pamilya. Kung ang unang gabi ay ganda at napakasaya, ano pa kaya ang naghihintay sa mga darating na araw? Hello, hi. This way. Thank you. Thank you.
明天早上8点到下午3点的蓝角。Oh, ice please, if possible. No ice yan. All. Thank you. Yes, Daddy, ano in-order mo? No ice water. Ay, ganyan si Lito, Daddy. Daddy, water muna. Sa bar. Daddy, ano sa'yo? Ay, talon dyan na. Ayan. Slow roasted prime ribs. Pwede ba yan? Pwede. Butter for bread. But we don't have bread. Ako, kahit ano. Dito. Magkakaiba para na. Okay, dark chocolate custard. Ice cream, gusto nyo? Cheesecake and key lime pie. Isang cheesecake. Okay. At saka ang sa akin ay yung ano. Yun nga, yung slow roasted prime ribs. Sa akin na yung piece. Ako. Okay naman. Yung iba, hindi pa rin nadating eh. Kasi nga nag-sail away. Wait, kasunod tayong kakain. Yeah. Wow. This for me? Laging ganito Okay. oras ang kain natin. Yes. Si Penpen puno ng tuwa. At sa mga ganitong sandali, doon ko nare-realize, ito yung mga oras na walang katumbas. Ramdam mo ang saya, ang excitement, at yung tahimik na pagmamahal na hindi kailangang ipaliwanag. Say hi. Ito na para sa akin ang highlight ng cruise. Hindi dahil sa laki ng barko o sa dami ng activities, kundi dahil sa isang batang masayang masaya at sa isang magulang na tahimik na nagsasabing, okay, sulit na. Goal achieved. Sabi ko, ba Chinese? Puyat. Kaya kami may anak na kayo? Dalawa na? What? No. Ano? Kailan kayo nag-asawa? 2 years old? Parang kami ka na. 20 ako ng pico. Siguro nga. Eh, mas maganda maaga at least. Oo nga. Di parang magbabarkada lang kayo. Hindi lang mo sila makasama kasi may pasok. Sa school. May na-meet kami, mga bata nag-school day, nag-absent. Nag-absent sila. Medyo Sa aming pagstay sa main dining room, share ko lang mga ka-Vikings. masanay. Alam nyo ba na ang main dining room ang pinaka-highlight ng isang cruise? Oh, galing. Huwag ninyo skip ito kung ito ang iyong unang cruise. Pero nung lumaki Hindi lang mga espesyal na pagkain ang hinahain dito, tulad ng steak, lamb chops, salmon, at iba pa. Pati na rin ang oras para ma-relax at super bonding ng pamilya. Ang bawat course ay may tamang pacing. May assign na waiter na alaga sa iyo sa buong dinner at magkakaroon ka ng pagkakataong makilala ang iyong mga kasabay na pasahero. Kahit na may buffet sa taas, kahit isang gabi dito, subukan mo. Meron ditong formal night, isang beses lang yun. You have to dress your best. Pangmalakasan ika nga. Minsan, sa mga tahimik na oras, tulad nito mas ma-feel mo kung bakit espesyal ang cruise vacation na ito. business naman. Oo. Bata pa. Very good. Anong line of business? San Miguel. San Miguel?
Wow. So sa mga groceries, Hindi oh, pista kami. Pista lang dito, ganun Dati kilala ko nagbabagsak doon sa amin Teka ha. Sa Coral Street yun Coral or Nakar? Wholesaler yon. Kayo magbabagsak sa kanila, doon naman pick up yung mga maliliit. Tsaka siyempre may tao. Matagal na may negosyo kasi na mga 60 years. Sa Pandakan nagsimula. Why are you giving me? Yours. Now you put this napkin. When you eat, you put this here. Napkin. This is yours. Like this. 后岸日记港口的开餐时间不工作的宾客可以在房间的扫码方式拿到任何家人健康所有的宣传信息。除此之外呢，我们有西家特色的 Wow! Thank you. 感谢您的聆听，祝您下面快乐海国好。 Not this one. You use this one. Like this. Lahat na gano'n? Ketchup. Then steamed rice, Wow! Thank you. May mga Amerikano, may nakita ko. Dito na po sa Singapore mo. May business sila sa San Miguel. 16 years na yun. Minaga daw yun. Magulang ngayon. So we use shrimp cocktail. Wow, thank you. Minana daw yun. Mama, fish fillet, ha? Daddy. Gusto mo tignan? Thank you very much. Enjoy, sir, ha? Thank you. Ano Daddy business? Okay, so Nay, gusto nyo tikman to, escargot. Bibigyan ko kayo isa lang. Snail yan, Nay. French snail. Sikat yan, masarap. Mami, bibigyan ko isa. Daddy, dapat meron ng pambigay agad pala pag kumain. Oo, ganun yun. Lagi, kada kain. Meron ako yung Kasi, hundreds, yung tiga hundreds na peso. ay, hindi ka pa noy. Ayos na lang nila. Pwede pala ibigay yun. Pwede. Thank you. Escargot. Escargot. Ito ba nakalagay na di kukunin lang? May naka-ready mo.
ah, for you. This. Nay, ito bawasan yung penny. Pag matabang, lagyan yung asin, paminta. Pagkakaubos ng namin. Ayan, pen. Kaya mo na yan. Matanak ha. Rice. So dito. Ano kayo kinain ay? Hindi, ang laki naman ito. Ang laki. Ang laki. Sarap ng isda. Ano? Sabi ko sa inyo na ganito dito. Hindi yan una. Ilan to na? Your steak medium. Thank you very much. Kasi tatagayin ko na ito. Hindi mo pipicture na. Asa yung picture mo? Wala na naka-charge. Hi, sarap, yummy. Tatagayin ko na ito. Ay, tikman mo. Steak. Steak ba, Daddy? Sarap mo sa akin mo. Sige, tingkit. Sige, no. Next time. Susunod, kasama siya. Hi, Lester. Okay lang. Ah, si Lester. Si Lester. Masarap naman. Pila Laguna. Ikaw. So let's check about your steak temperatures. Yeah, a little bit red, but it's okay. It's okay for you, sir? Yeah. Anything else, please let me know. I'll change for you right away. Actually, I like horseradish. Oh, try this. For absolutely. Thank you very much. Si Lester? Wala, nabasa ko lang. No? I will give to Lola. No? Very good. Drink water. Sa main dining room, may tamang pacing ang bawat course. May oras para magkwentuhan, may oras para tumawa, Na ito. at may oras para mag-isip kung kukuha ka pa ng dessert. Hindi katulad sa Windjammer, sabi ng lola ni Penpen. Para ka palang bibitayin na dito eh. Dami ko tawa dun eh. Ang maganda pa rito, Plastic. may assigned staff na aalaga sa inyo buong gabi. Sabihin na lang sa'yo. Si Hanlin ang aming waiter at si Miss Pan ang assistant niya. Para sa akin, excellent ang dalawa. Kasi na-feel namin na welcome kaming pamilya sa table nila. Di ba may ibang restaurant na parang nagdadabog ang waiter at hindi nag-smile? Kung may gusto kang i-adjust, alat, luto o extra tinapay, extrang sauce, pwede mong sabihin sa kanila at agad-agad na ginagawa nila ng paraan. Tip lang, huwag mahiyang magtanong. At huwag niyong isipin na isang order lang. This? Dito, pwede kang umulit. At minsan, pwede ka ring sumubok ng ulam na hindi mo orderin sa normal na araw. Yes. Okay. Kaya kung buffet ang mabilis, ang main dining room naman ang mabagal. At para sa amin, dito talaga ang dinner. No question about it. At kung ganito palang kaganda ang dinner sa day 1, hintayin nyo pa kung anong ihahain ng mga susunod na gabi. Hash radish. Thank you very much. Baka may hash radish. Masarap pero sausawan yun. Sausawan. Ganyan yun. Pero pag hindi ka sanay, eh, Ano ba lasa nito? manghang. Hindi mo may kumangin. Hindi, tingnan mo lang. Steak, New York steak with horseradish. Nantok na to.
Si Leslie. Oo. Dito rin sa left side. Wine yun eh. Nagano na eh? At this time, napapansin nyo ba na mabilis ang aking pag-eat? Mami, kainin mo. It is because the second sitting is coming. We arrive a bit late, and so I am trying to eat as fast as I can. Tikman mo. Nag-beep na kami ng nanay eh. Kasi ano, mahal yan. Nag-beep na kami ng nanay eh. I-order mo yun. Mukhang hindi ata ako inumin na may Jessica. Lagyan mo dito. May sarap na sa'yo. Naandito daw si ano, yung kapatid ni Bennett. Kasi Pantiro natin yan. Pantiro natin sa bawal. Sa bilang. An alam nyo ba mga ka-Vikings? Para sa akin, ito na ang pinakamagandang view. Hindi ang pagkain, hindi ang ilaw, hindi ang laki ng main dining room, kundi ito. Ang misis ko, si Lola ni Penpen, at si Penpen, masayang nagkukwentuhan. Walang script, walang plano. Simpleng usapan lang, pero puno ng tawanan at lambing. Kung may view na hindi kayang tapatan ng kahit anong barko o destinasyon, ito na yun. At sa sandaling to, tahimik mong masasabi sa sarili mo, sulit na. Tomorrow, we will try our best to be on time. Medyo nakakahiya kay Hanlin at Pan, mag-rush sila mag-set up for the second sitting. Nung ako, lahat ito, papalitan ko yan. Tatanggalin na at tapos isi-set up mo yung bago na yan. Kaya kaya isi-set up ng bago. Kailangan malinis, hindi pwedeng may patak na eh. Mga ka-Vikings, pasensya na po kayo kung medyo mahaba ang shot dito sa main dining room. Ang aking paboritong lugar ay talagang to on board. Hindi dahil sa mga pagkain. Kahit na quality at masarap, oo. Dahil dito, nakaharap ako sa mga taong pinakamahalaga sa buhay ko. Dito kami kumakain ng sabay-sabay, nag-uusap, nagtatawanan, at paminsan-minsan ay nag-aagawan pa ng dessert. Bukod pa rito, mayroon akong maraming magagandang alaala mula sa lugar na ito. Habang sinusuri ko ito ngayon, napapangiti ako. Ito yung klase ng sandali na gusto mong namnamin, hindi madaliin. Ayan na yung second sitting. Pwede ba itong aga? Ganyan. Doon meron sa taas na rin. Mas malaki. Mga 5 beses nung sa Astoria yun dyan sa taas. Nakapakarami talaga doon. Kanina nung nakahiga kayo, punta ako sa taas, binidyo ko. Yung kumuha ako ng pagkain na ya. Kumuha akong pagkain doon. Ang ayaw ko lang doon kasi, ang gulo. Kasi kanya-kanyang kuha, dambulang. Pero maluwag naman. Kuha ko. Unsafe, lahat ng pagkain. Paella nga yun eh, Spanish nga yun eh. Yung kanina,
Kumamanglan sila doon sa Hindi, second sitting yun na yun. Dapat wala na tayo dito. May upo ditong panibago. May uupo na ritong iba. May schedule to na eh. May nakaupo ditong pang ganitong oras, hindi na tayo. And so that's it for tonight's dinner. The second sitting is entering now. And so we stand up, thank Hanlon and Pan for the excellent service they provide to us. And the food, as expected, is delicious and top-notch. Finally, we give something to Hanlon and Assistant Pan. Ngayon naman, papunta na kami sa Royal Theater. May show na magsisimula. At ito yung isa sa mga bagay na talagang inaabangan namin sa cruise. Sa Royal Theater, hindi lang ito basta palabas. World-class ang production, live ang performers, tip lang para sa mga first-timers dumating ng maaga. Para makapili ng magandang upuan at para ma-enjoy ang buong experience mula simula hanggang dulo. Habang papalapit kami, ramdam mo na yung excitement, tahimik ang hallway, pero sa loob. Yellow is for loyalty. You will also see the gentle and soft, beautiful face of a lady, and the ever-changing, mischievous Monkey King. Please pay special attention to his face. Now, ladies and gentlemen, please welcome to the stage. 这边也来一个 I wanna one, alright. Thank you so much. Well, ladies and gentlemen, welcome to the Royal Theatre for the show tonight. Hello! Huh? Why are you only guests over here? 我在哪儿？楼上呢。I know this cruise we do have the guests from all over the world. So before we go any further, I would like to say how many English-speaking audience here tonight. If you speak English, please give me a shout. Okay, are you? Somebody there, somebody there, somebody in the back. Oh, there as well. Okay, so hello from the balcony. So welcome to the show. My name is Peng Fei, come all the way from China. So tonight, let me take you to China on magic Chinese journey. So now I would like to ask, has anybody played the game? Halos 45 minutes lang ang isang theater show. Mayroon kaming sariling video para doon kasi ito ay ibang kwento. It's still not so late at night. Ramdam mo pa ang energy ng barko. Still alive, parang ayaw pa ring matulog. Kaya sa halip na bumalik agad sa suite room, kami ay nagpasya na mag-ikot muna. Tingnan natin ang iba pa na kaganapan. Kapag ang barko ay hindi pa natutulog. Sa aming pag-ikot, kami ay dumaan sa disco lounge. Mayroong isang live na band. Ibang klase yung energy. Mapapasayaw ka talaga sa dance floor. Sa loob ng barkong ito, kahit na napadaan ka lang, may posibilidad na pumasok ka para makinig lang, uminom, or mapapasayaw ka talaga. I guess it is way too early for the late night disco. By this time, a live theater show is about to begin. And so we hurry and make our way to the T.U70 Cafe. Isang multi-level, aft-facing venue na may floor-to-ceiling windows na nagbibigay ng 200 at 70-degree ocean views. Sa gabi, ang lugar ay nagiging isang multimedia theater na may Vistarama, 12K resolution screens, at robo screens para sa high-tech shows tulad ng Silk Road.
Enjoyin muna natin mga ka-Vikings ang show. Ang show na ito ay nangangailangan na may reservation ka sa Royal app para makapasok dito at makapanood. Dahil sa limited seating capacity, you can only reserve once in this spectacular show during the entire cruise. But you know what? I made a reservation for the next day to come. But here I am inside. The guards are not that strict. We are even in front of the stage. Yun lang, nasa gilid lang. The front is better as there is a moving robot background which we could barely see from here. Ang palabas na ito ay inspired ito sa sinaunang Silk Road, ang rutang nag-ugnay sa iba't ibang kultura, tradisyon, at kwento mula east hanggang west. Makikita dito ang kombinasyon ng sayaw, musika at visuals, modern ang presentation, hindi mo kailangang maintindihan ang bawat detalye. Ang importante, maramdaman mo ang galaw, ang ritmo, at ang kwento sa likod ng bawat eksena. Ladies and gentlemen, our acrobat
Ikot muna tayo. Silip sa iba't ibang sulok, pakinggan ang mga band, ang ingay at katahimikan. At maramdaman kung paanong buhay pa rin ang barko kahit na gabi na. Okay, balik tayo dito sa Disco Lounge. Mukhang full power na ang saya at tugtugan dito. Talaga naman at napadancing pa ang ating bida. Yun lang, nahiya pa. Medyo gumagabi na. Pero bago magpahinga, silipin muna ang lugar ng kids zone at play area. Parking muna sa side ang mga bump cars. Yan ay to give way para sa gustong mag-basketball. Lumabas kami muli at pinili naming pumunta sa deck 14, sa deck ng pool. Mula sa liwanag at tugtugan sa loob ng barko, ang hangin sa labas ay mas malinis. Isang mas bukas na kapaligiran. At mas ramdam mo na ngayon, ikaw ay ganap na nasa dagat. Isang natatanging pakiramdam sa itaas. Parehong parang isang tahimik na paalala na ang gabi ay hindi pa tapos. Sa aming paglalakad pabalik sa kabina, humihina ang tunog at ingay ng barko. Ang katawan ay pagod, pero may ngiti. Sa unang araw, hindi pa man kami nakakarating sa destinasyon, Danang.
Vietnam. Natukoy na namin kung bakit kami sumakay sa biyahe na to. Hindi para sa habulin ng oras, kundi upang makasabay dito ng magkakasama. Habang pinipikit namin ang aming mga mata ngayong gabi, tinutiyak namin na bukas, naghihintay ang higit pang mas maraming mga kwento. Ito ang pagtatapos ng unang araw or day 1. At isang mas mabagal na simula, ngunit mas masaya na day 2. Sa lahat ng crew na nagbigay sa amin ng excellent na serbisyo, mula sa mga ngiti sa malasakit, hanggang sa pagiging hands-on sa bawat detalye. Sa mga artist na naghatid ng saya sa bawat show, at sa mga kusinerong naghanda ng pagkaing hindi lang masarap, kundi ramdam mong may effort at dedikasyon. We really appreciate all your hard work. Dahil sa bawat magandang karanasan, may mga taong tahimik na gumagawa ng trabaho nila para maging espesyal ang dream vacation na ito. From my wife Ana, Lola Maura, and daughter Penpen, salamat at naging makabuluhan ang day 1 namin.